Mga kabodots, may mga gabi talaga na kahit may katabi ka, ramdam mo pa rin ang lamig ng iyong higaan. At minsan, ang init na hinahanap mo nanggagaling sa taong hindi mo inaasahan. Ang sulat na ito ay galing kay Ella, isang kasambahay na nakatira sa bahay ng kanyang amo. Pero hindi tungkol sa trabaho ang problema niya, kundi sa anak ng kanyang amo, si Rico. Ella, ang sungit mo na naman oh. Timplaan mo na lang ako ng kape para bumait ka. Baka naman gusto mo na rin akong palitan sa trabaho ko kasi araw-araw mo akong inaasar. Hindi ko kayang palitan yung nagpapainit ng bahay namin tuwing umaga. Tigilan mo nga yan, Rico. Baka marinig tayo ng mama mo. Hindi ako komportable sa mga biro mo. Hindi ako nagbibiro, Ella. Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo to. Gusto kita. Rico, anak ka ng amo ko. Hindi pwede yan. Masisira ang trabaho ko, masisira ka pa sa magulang mo. Alam kong hindi madali. Pero Ella, sa tuwing nakikita kita, gusto kong maging mas mabuting tao. Hindi ko alam kung paano pero gusto kong ipaglaban to. Rico, huwag mo akong pilitin. Hindi ako kasing yaman ninyo at hindi ako ang babaeng pwedeng ipagmalaki mo sa magulang mo. Hindi pera ang hanap ko, Ella. Ikaw. Papa Bodots, mula nung araw na yon, umiiwas na ako kay Rico. Pero araw-araw siyang naghihintay sa labas ng bahay. May dalang kape, minsan bulaklak. Sinasabihan niya ako na hindi raw siya titigil hanggat di ko siya pinapakinggan. Nahihiya na ako sa mga amo ko, pero hindi ko rin maitanggi na sa tuwing nakikita ko siya, may kakaibang kilig akong nararamdaman. Papa Bodots, mali ba kung minsan napapagod ka ng maging tama? Ella, sandali lang. Umalis ka na naman nang di man lang ako kinausap. Tama na, Rico. Huwag mo nang pahirapan ng sitwasyon. Kung aalis ka, sabihin mo lang kung ayaw mo na sa akin. Hindi ko kayang makita kang nawawala ng ganun lang. Ayaw ko sa'yo, Rico. Pero mas ayaw kong saktan ka. Kaya ako na lang ang lalayo. Kahit isang beses lang, Ella. Sabihin mong minahal mo rin ako. Rico, kung ibang pagkakataon siguro, baka oo. Yan po ang problema ko, Papa Bodots. Hindi ko alam kung tama pa bang magpatuloy sa trabaho ko o kung dapat na akong lumayo. Baka isipin ng amo ko na may gusto ako sa anak niya. Pero Papa Bodots, hindi ko rin maitago sa sarili ko. May kakaibang nararamdaman ako kay Rico. Ano po ba ang dapat kong gawin? Ella, alam mo, ang pag-ibig parang kape yan. Kapag masyadong matagal mong pinabayaan, lumalamig. Pero kapag masyado namang mainit, baka ikaw pa ang mapaso. Ang tunay na pagmamahal, hindi yung nagpapasaya lang sa'yo sa simula, kundi yung kaya kang igalang kahit hindi mo siya pinipili. Minsan kasi, akala natin yung taong nagpapakilig sa atin, siya na yung para sa atin. Pero tandaan mo to, Ella, ang taong marunong magmahal, hindi ka ilalagay sa sitwasyong ikahihiya mo. Hindi niya ipaglalaban ang mararamdaman niya kung kapalit ay dangal mo. Kaya kung aalis ka man, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam mong minsan ang paglayo, yun ang pinakatapat na paraan ng pagmamahal. Kaya mga kabodots, tulungan natin si Ella. Kung ikaw ang nasa sitwasyon niya, iiwas ka ba para manatiling marangal? O bibigyan mo ng pagkakataon ng pusong matagal nang nananahimik? I-comment mo ang iyong payo o opinyon sa baba. Dahil baka ang mga salita mo ang makapagpatahimik sa pusong naguguluhan. Dito sa Papa Bodot Stories, mga kwentong hindi lang basta pinapakinggan,
kundi pinagdadaanan. Papabudot Stories creates original and fictionalized storytelling content intended purely for entertainment. Any resemblance to real persons, events, or entities is purely coincidental. All rights reserved.